What's up ka-iPo traders? Panibagong week, panibagong update na naman ang ating gagawin. Gamit pa rin syempre itong ating indicator trading na iPro 4 pairs. So tingnan natin kung ano nangyari this week. So by the way, this is Giancarlo Frihas from iPro Trading Solution, a part-time trader dito sa ating group. Tara, samahan nyo kung tingnan natin kung ano nangyari this week sa ating trading result gamit itong ating paboritong indicator trading. So tingnan natin dito sa ating chart. Kung makikita natin dito sa ating chart, no? So, from Monday, October 7. So, ito talagang indicator trading natin na ito na iPro 4 pairs ay tuloy-tuloy pa rin siya nagbibigay ng opportunity sa atin. Kasi kung mapasin natin itong iPro 4 pairs na ito or yung indicator trading dito sa ating group ay sinimulan ko itong gamitin 5 months ago. Okay, mga bandang katapusan ng April yan. And everyday, so nagbibigay talaga siya ng opportunity. And dito sa mga level na ito, since naka 5 months natin siyang ginamit and this month para magiging 6 months na siya. Kumisa mas marami pa talagang losses doon sa take profit, which is very normal siya and part of the process and journey ng isang trader, lalo na sa mga beginner talaga. Pero ito namang ating indicator trading na iPro 4 pairs ay everyday naman talaga siya nagbibigay ng opportunity or signal sa atin. So nung Monday, kung mapapansin natin, ang unang na-hit dyan or na-trigger ay yung sell order dito sa blue box sa baba. Okay, kung mapapansin natin, na-hit ang sell order natin dyan and then mga ilang candles ang ginawa niya ay tumaas siya. So, unfortunately, ay stop loss ang na-hit natin dyan. Okay? Then, nung Tuesday, okay, na-hit naman ng ating dito, buy order or buy pending orders and then nag-TP naman tayo dyan. Okay? So, nung Tuesday, mukhang tayo na hit ang ating TP. Okay. Then, nung Wednesday ay na-hit naman ang ating sell. So, kung mapapansin natin, no, parang konti na lang is TP na rin may hit niya dito pero umangat siya. And unfortunately, ang na-hit is stop loss. Okay, okay lang yan dahil talagang kasama yan sa trading journey natin. And then, nung Thursday, sa level na ito, na-hit ang ating sell order ulit, konti na lang. May hit ng ating TP dito sa level na to pero ang ginawa ng market ay umangat siya and then nahit ang ating stop loss. And then as of today, habang ginagawa natin ng video na ito, Friday, nasa level na ito ang galaw ng market and kung kanina medyo malapit na siya dun sa ating sell order pero hindi pa rin siya na-hit and umangat siya. So titingnan natin kung ano yung mahihit dito. Ang kaganda lang naman dito, no, sa ginagawa natin ito na iPro 4 pairs na indicator trading ay very effective din siya and efficient kasi very simple lang naman ang rule. Susundin lang naman natin ang rule na ito, which is magsiset lang tayo ng pending orders in the morning kagaya ng ginagawa natin and then meron siyang stop loss na nilalagay natin para nang sa ganon ay ma-preserve ang ating capital and hindi siya maubos na basta-basta. Yun naman ang pinaka-important talaga, lalo na sa mga beginners kasi doon tayo tinetest kung paano natin tinitreat ang ating mga loss. Dahil kung minsan talaga as part of journey, lalo na kung ito ay ititreat natin as a business, okay, hindi naman palaging may profit tayo everyday. Okay, just like any traditional businesses, hindi naman palagi everyday yan may profit. So, same dito sa trading journey ng isang trader, lalo na yung mga nag-i-start, is kailangan talaga yung trading psychology natin is mai-practice natin na may practice. And eventually, kapag tuloy-tuloy naman natin pinapractice na ginagawa natin itong pagte-trade, ay makukuha natin kung ano yung mga strategy na fit sa atin. So kung mapapansin natin, kung titignan natin sa account history nitong ating trade this week, so unfortunately, isang TP lang or isang take profit lang ang ating na-hit. So very crucial din talaga sa isang traders na kung paano ititreat ang mga ganitong scenario. Like, mayroong mga periods talaga na sunod-sunod losses lang na-hit, then may mga weeks naman or period na puro TP naman. So depende sa movement ng market. Okay, sa mga ganong scenario, kung paano natin siya iti-take. So, for me, ang takeaways natin yan is number 1, kailangan natin i-analyze yung trades natin, okay? Number 2, kailangan natin i-maintain lang din ang ating trading journal. Number 3, proper risk management pa rin talaga importante dahil pinaka-rule o goal naman natin is ma-preserve ang ating capital. Alright, so beyond outcomes or dun sa positive profit every single day or every trades na ginagawa natin, so very important talaga ang risk management. And then number 4, for me, ang takeaways natin dyan is be patient talaga. Okay, so sabi na natin kanina, so just like any other businesses, hindi naman siya palaging profit, hindi naman siya every single day na ginagawa natin yung business natin. Okay, so hindi siya palaging kumikita.
Okay, may mga time talaga na loss din and lugi din tayo dyan. So, dito na sa trading, kapag ititreat talaga natin ito as a business natin, as a personal business natin, i-enjoy lang natin ang journey and i-keep practice lang natin every single day. Dahil yun naman ang pinaka-importante din talaga yun. Every time na pinapractice natin siya hanggang nag-grow ang ating skills, and then eventually mahahanap natin kung ano yung mga fit na strategy sa atin. So yun lamang mga ka-iPro traders ang ating update this week. Gamit pa rin itong ating paboritong indicator trading na iPro 4 pairs. No? Titignan natin sa mga susunod na periods or weeks kung makakabawi na ba or ano na bibigyan nating result dito sa ginagamit natin na indicator trading, no? So, kung kayo ay first time na nakapanood dito sa ating video na ganito, like, share, and subscribe na rin ang ating YouTube channel. And kung kayo ay naghahanap ng community, kung kayo ay mga experienced traders na, naghahanap kayo ng community na po pwede mapagtanungan, so pwede tayong mag-join dyan. So, scan nyo lang yung nakikitang QR code sa ating Telegram na group, okay? Para nang sa ganun ay makakuha tayo ng mga ideas, updates sa mga nangyayari dito sa ating group, and upang mas mag-enlighten pa tayo or maging open pa tayo doon sa forex market kung paano talaga siya nagwo-work. Okay, and then kung kayo naman naghahanap ng legit na broker, so meron tayong kapartner na broker dyan na GDR Securities. So meron din tayong dyan nakapost na QR code. So scan nyo lang yan para makapag-create tayo ng account. Alright, so yun lamang mga ka-iPro traders, and see you sa mga susunod natin na videos.